Bukod sa bad leaders, one of the reasons why employees resign is because of toxic workmates. At maraming mukha ang toxic workmates. Number one, the bully. Sila yung mahilig mang-intimidate ng co-workers nila or even sarili nilang leaders. Kadalasan sila yung maingay, mahilig makipag-away, at madalas nagsaspread ng chismis sa trabaho. The next one is the narcissist. Si narcissist naman ay siya palagi ang tama. So mahilig siyang mang-bulldoze or mang-dismiss ng ideas ng ibang tao kasi sa mata at isipan niya, siya lang ang palaging tama. The third one is the pessimist or si negastar. So sa lahat ng ipinapagawa mo sa kanya or ginagawa niya sa trabaho, ang una niyang nakikita ay ang negative side ng mga bagay-bagay. Kaya the more that you spend time with this person, the more na nanenega ka na rin. The fourth one is the complainer. Ito naman yung wala nang ginawang tama ang company. So kahit na ginagawa na ng leader or ng company ang best nila para sa mga employees, magrereklamo at magrereklamo ang taong ito. Ito yung kahit anong ibigay mo sa kanya, magko-complain siya at kulang naman sa action. The fifth one is the credit grabber. Ito naman yung mahilig manguha ng ideas ng ibang tao tapos ipepresent nila yon as their own. Usually, itong mga taong to ay mga highly competitive kaya gusto nila sila palagi ang nauuna at sila palagi ang magaling. So napakaraming mukha ang toxic employees. The question is, mako-consider na ba natin ang mga sarili natin as toxic employees or ginagawa natin ang parte natin as a responsible team member?